Today is October 16. Ito nga isa sa mga pinaka-importanting araw ko mga guys. Kasi birthday ko to. Kaya ngayong araw, samahan niyo muna kami mag-ayos dito. Kasi celebrate nga natin yung birthday ko mga guys. Maaga nga ako nagising ngayon. Ay di man yata ako nakatulog. Basta ito pagbukas ko nga ng pinto, si mama na kayo bumungad sa akin. Nakinantahan pa nga ako dyan ng happy birthday. Ngayon na daw yung regalo niya sa akin mga guys. Ay, pa-fast forward ko na to ha. Dumiretso na kami dito sa venue kung saan gaganapin yung birthday. Sa mga oras nga na to, iniisip ko kung birthday ba yung napuntahan ko o gender reveal. Hindi pa kasi tapos yun. Nakahanda na nga dito yung mga lamesa tsaka upuan. Ay, nagaan talaga na yung pagpunta namin dito sa Kings Mountain View Resort mga guys. Para masamahan na rin yung mga nag-aayos dito. Ay, ipapalagay nga natin dito mga guys ay LED wall. Parang nga mas gumanda yung design natin dito sa harapan. Ngayon pa lang ako nakakita na nag-aayos sila ng actual ng LED wall. Maliit lang pala to mga guys. Pinagbubuo lang dito para mas lumaki nga. Dito ko lang din to sa Pampanga nakuha. Sa may Jordan LED wall nga. Ilalagay ko na sa comment section. Ito na nga yung finish look. Ito naman yung sa labas. Dito daw mag-i-entrance yung magdidibu. Po mga guys, para rin ako magdidibu dito. Seryoso to. Bigla lang din talaga tong pagsa-celebrate namin mga guys. Di ko expect na magiging ganito siya kaganda. Kasalanan nga to ni Mami Jo. Na siya nga yung event organizer ko dito sa birthday. Nalaman nga yan na magbe-birthday ako. Sabi niya siya na daw bahala. Pumunta na lang daw ako sa mismong araw mga guys. Kaya ito, pumunta na lang talaga ako. Lumabas na din pala ako para abangan na nga yung mga ibang supplier na paparating. Nandito na nga yung Lights and Sounds by Reolito Bename. Importante ito mga guys. Ang pagtugstugan paggabi. At saka para hindi mainip yung mga bisita. Mainipin pa naman yung mga bisita ko mga guys. Dumating na din pala dito yung in-order ko na lechon. Galing nga to sa Lechon Las Piñas. Galing pa siya ng Las Piñas. Nabuti na lang mainit-init pa. May kasama na nga rin siyang sauce. Ayan, box muna siguro natin to mga guys. Baka kambing yung nasa loob. Nakita ko lang din to sa online. Kaya umorder lang din ako kanina. Grabe mga guys. Ang laki din pala nung lechon na na-order natin. Na-excited na ako matikman to. Pero parang mas excited ako yung patikim to sa mga darating na bisita. Dumating na nga si Chef Ariel, na isa sa mga pinakamagaling na chef dito sa Pampanga mga guys. Nag-food taste kami mga guys. Nagustuhan ko talaga yung sinerve niya sa amin. Siya talaga yung kunuha ko mga guys. Kasi alam niyo naman kapag Pampanga, masarap talaga magluto. Kaya lalayo pa ba ako? Ito na pala yung setup dito sa pinaka-front mga guys. Ang ganda na oh. Nakaayos na rin yung mga tables and chairs. At eto, na-serve na nga ni Chef yung mga handa natin for today's video. Grabe mga guys. Ang ganda ng plating. Para bang gusto ko nang kumain sa handa ko. Chot. Meron din pala kaming glazing table dito. May mga pika-pika. Nasa Ronyan's Catering ko nga ito pinaayos. Para kapag may mga bisita na nagugutom, pwede na silang kumain doon. Syempre, meron din tayong pa-souvenir. Para sa mga bisitang aatin, pwede nga sila makatanggap ng perfume from Giana's Art Bag. Ilang oras na lang din pala mga guys magsisimula na yung birthday. Habang hindi pa nga nagsisidatingan yung ibang supplier, nag-umpisa na nga ako nagbihis dito. Ito nga yung susuotin ko mamaya. Ayos ba to mga idol? Pero mamaya ako na to susuotin. Kasi magpapaayos pa tayo. Para mamaya di tayo mukhang bilas ha. Si ate na lang din pala yung mag-aayos sa akin. Kasi wala na tayong pambayad ng makeup artist. Chot. Kaya eto, kami nila nag-aayos dito. Shout out kay Ate Chi. Umabsent pa sa trabaho para maka-attend nga sa birthday. Mabilis lang din naman akong ayusan mga guys. Ayoko din kasi yung sobrang kapal. Lalo na birthday ko lang din naman ngayon. At saka di ko bagay yung sobrang kapal. Nagbumukha na tayo ng cloud. Basta mabilis lang din akong ayusan. Sa sobrang bilis, nagsasapatos na ako, inaayusan pa rin ni ate. Then nagmamadali na ako dyan kasi tinatawag na ako ng photographer na bago kasi magsimula yung birthday mga guys. Kailangan mo na daw picture yung celebrant. Ito na ating finish look. Pinalabas na nga rin ako ni Kuya para mas imula na nga mapicturean. Sobrang galing kumuha ng photoman by Kiala. Kasi bawat angulo kung ano kukuha nila. Kaya excited na tuloy ako lumabas yung mga pictures. Siguro mga guys hanggang dito muna. Ay update ko na lang kayo bukas sa mga ibang ganap pa sa birthday. Ayun lang. Bye-bye! Paglabas ko nga ng kwarto, etong malaking regalo na yung bumungad sa akin. Eto na ba yung iniling ko kay Santa Claus mga guys? Shot. Napakalaking regalo naman to. Ano kaya to mga guys? Excited na akong buksan. Nakaso bigla nga akong tinawag dyan ni ate. Mamaya ko na daw yung buksan. Kasi malapit na daw mag alas 12. Natapos na nga daw yung naluto niya. Kaya lutuin ko na nga daw tong ube. Para magkaroon na nga daw kami ng dessert ngayong Pasko. Sobrang laki nga nitong ube mga guys. Kaya mamaya na talaga tayo mag-unbox ng regalo. Kasi lilinisin muna natin to at pakukuluan kasi medyo matagal-tagal nga lutuin yung ube na siguro mga guys oras din yung kailangan nating hintayin bago nga natin mapalambot tong ube na mamaya ko na siguro isasabay yung pagbabalat kasi medyo matigas-tigas yung balat niya kaya isasabay ko na lang siya sa pagpapalambot mga guys. Na makalipas nga ng isang oras binalikan ko ulit yung mga ube.
Oo, napasobra yata to sa lambot mga guys. Ay, sakto lang pala. Eto, nagpatulong na rin ako sa dalawang magnanay. Nasermonan pa nga kami dyan ni mama. Kasi bakit daw hindi binalatan bago nilaga? Sabi ko naman sa kanya, napanood ko kasi hindi naman niya binalatan nung nilaga niya yung ube. Habang nagtatanggal nga ng balat si mama, napansin ko 3 kulay yung kuko niya dito. May kulay red, yellow at saka white. Na para hindi na tayo mahirapan magdurog sa ube mga guys. Hinahit ko na nga lang siya dito para ba mas mapabilis. Grabe no mga guys, sobrang bilis talaga ng mga araw. Kasi Pasko na naman nga at magpapasko na naman tayong single. Pero okay lang yan. Ang importante, magluluto tayo ng ube ngayon. Ang kaso nga lang, mukhang maputla yung ube ko dito. Kaya tawagin na lang siguro tong light ube. Chot, para mas magkaroon nga to ng kulay. Lalagyan natin to ng food color na kulay violet. Na para ba mas mukha talaga siyang halaya. Sumama kasi lahat yung kulay violet mga guys dun sa balat. Kaya ganito yung nangyari. Pero tingnan nyo naman naging violet na. Para ba nga scramble yung ginagawa natin. Chot, favorite mo din ba yung ube halaya dyan? Kasi ako bata pala ako, favorite ko na to. Kaso nga lang, hindi nga kami nakakapaganda ng ubi noon. Kaya yung ginagawa ko, bumibili na lang ako sa palengke yung tag 10 piso. Na ito na mga guys, ang bango na. Excited na ako matapos to. Medyo nakukulangan pa nga ako ng tamis. Kaya nagdagdag pa nga ako ng isang lata ng ube condense. Na mabilis lang din naman siyang gawin mga guys. Yung pinakamahirap nga lang talaga dito, yung bang paghahalo pag may mekos-mekos. Na kailangan kasi halong-halo to para mas lumapot nga yung ube. Kaya para hindi mahirapan mga guys, 3 nga kami dito na pasalit-salit na naghahalo. Na kung isang tao lang kasi maghahalo dyan, baka sa New Year di na makagalaw yung isang kamay. Chat! Fast forward ko na mga guys. Eto, nalagay ko na nga siya sa lalagyan. Na cheese na nga lang ilalagay natin imbis na latek. Na eto na yung finished product mga guys. Ang ube halaya nga ni Chawot. Bawal pa tong kainin kasi wala pang 12:00. Na habang hinihintay ngayong 12:00 mga guys, gagawa na nga muna dito si ate ng charcuterie board. Na para ba daw aesthetic yung handaan namin dito sa lamesa. Na yung iba dito, kinuha na lang sa tindahan. Pero halos mga guys, nandito na rin sa lamesa. Kaya minekos-mekos na lang ni ate. At eto na charcuterie board natin mga guys. At eto naman yung handa natin ngayong Pasko. Kaya naman para makakain ng mga guys, nag-outfit change na yung mga tao dito para ma-celebrate na nga namin yung Pasko. Na kami na nga lang din pala yung gising dito kasi 12:00 na nga to mga guys. Ang pag gantong oras, bawal lang istorbuhin si Papa. Kaya Merry Christmas sa inyo mga guys. Tara na, kain na tayo dyan. Pagkatapos nga makakain, binaligan ko na nga rin kagad tong malaking regalo. Na itong regalo pala mga guys, hindi to galing kay Santa Claus. Galing to sa akin. Naregalo ko to ngayong Pasko para sa sarili ko. Alam ko na kasi wala magre-regalo sa akin ng ganito. Kaya ako na lang magre-regalo sa sarili ko. Na speaker pala to. Hindi naman nalata no mga guys. Ito nga yung regalo ko sa sarili ko ngayon. Para ngayong Pasko masaya at maingay. Na hanggang New Year na pala to. Teka lang, ititest ko nga muna to. Kasi baka masakit siya sa balugbog. Tinest ko na dun kung gagaling ba tayong sumayaw dito. Basta ayun lang. Bye-bye! Ilang oras na lang pala mga guys, magbe-birthday na yung may-ari dito sa tindahan. Na kaya sa mga oras nga na to, iniisip-isip ko na kung anong pwedeng gawin sa birthday niya. Na may nakita nga ako dito sa taas na Milo. Kaya ito na lang siguro yung gagawin natin cake mga guys. Na 3 lang din naman yung kakailanganin nating ingredients. Itlog, harina, tsaka yung Milo. Opo mga guys, sa 3 yan makakagawa na tayong cake. Kaya sa lahat pa ng bibili dito sa tindahan, maaga po tayo ngayon magsasara. Kasi magbe-birthday nga yung may-ari ng tindahan. Eto siya mga guys, gabing-gabi na nagtatrabaho pa. Sobrang sipag talaga ni mama. Sa sobrang sipag minsan mga guys, di na natutulog. Kaya sabi ko sa kanya, wag mo na matulog, abangan na namin yung birthday niya. At hintayin na tong gagawin kong cake. Na mabilis lang din naman tong gawin mga guys. At masarap pa. Kaya minsan kahit walang birthday, ginagawa ko to kasi parang gumawa ka lang din ng tinapay. Na habang nagmemekos-mekos nga ako dito mga guys, pinuntahan nga ako ni mama, meron pa daw stock dito. Ba't kailangan ko pa daw galawin yung paninda niya? Oo nga naman, di ko kasi ito nakita kanina. Naglagay nga ako dyan ng magic water. Nahulaan nyo na lang siguro kung ano nilagay ko. Ay, Chawot, pahula-hula ka pa dyan. Basta tubig na wasa lang yun mga guys. Na siguro ilang kutsara lang din yung nalagay ko. Hanggang sa maging ganito ang itsura niya mga guys. Na isi-set aside muna pala natin to. Kasi itong mga itlog sa kabila nga itong platito. Maglalagay nga dito tayo ng butter at yung pinakahuli harina. Yung iba mga guys kapag ginagawa nga to, naglalagay pa sila ng asukal. Pero ako kapag ginagawa ko, hindi ko na nilalagyan kasi matamis na rin yung Milo. Na alam nyo naman kapag patanda na, sensitive na tayo sa matatamis.
Kaya kapag natikman nyo nga to mga guys, sasabihin nyo masarap kasi hindi siya ganun katamis. Chot! At imimix nga natin siya dito sa Milo mga guys. Na hanggang sa maging ganito nga ang itsura niya. Na diba sabi ko sa inyo mabilis lang siyang gawin. Natapos na to. Kaya ililipat na natin siya sa isang lalagyan para maluto na siya mga guys. Na dito ko na lang din pala i-steam sa rice cooker. Kasi wala pa tayong pambiling steamer mga guys. Kaya dito na muna. Na siguro halos 30 minutes din namin siyang hinintay. Bago nga maluto yung Milo lava cake natin mga guys. Na para nga siyang siopaw yung chocolate flavor. Pero cake yan mga guys. Mukha lang hindi. Kasi hindi pa nga tapos. Na medyo mainit-init pa nga to. At eto na nga siya mga guys. Medyo na perfect naman natin. Kaya naman para mas sumarap pa nga to, bubudburan pa nga natin ng toppings ng Milo sa taas. Ang cute nga nung kinalabasan. Kasi mukhang mas pinalaking version nga ng Dubai Chewy Chocolate. Naambango na neto. Kaya ito na yung finish look mga guys. Ng Milo lava cake ni mama. Mamaya natin to iti-taste test. Kasi ipapablow muna natin yung cake. At eto, ako ngayon munang bumati kay mama ng happy birthday. Na may request ako sa inyo mga guys, batiin nyo siya dyan sa comment section. Kasi mahilig magbasa yun ng mga comment. Pinapawish ko nga siya dyan mga guys, kaso nahiya daw siya. Sabi ko naman, bahala ka, baka matupad ko pa. Pero wag na daw ako mag-abala sa birthday niya. Para daw hindi ako mapagod. Pera na lang daw yung ibigay ko. Kaya pagkatapos nga ma-blow ni mama yung cake niya, titikman na natin ito nagawa natin mga guys kasi mukha siyang masarap. Sobrang ma-chocolate nga sa loob. Kaya naman tara, taste test na natin to mga guys. Siyempre hindi lang ako magta-taste test dito, kasama ko rin nagbe-birthday. Taste test. Sarap. Hindi ko na siya binigyan ng asukal guys kasi vegetarian yung mama ko. Anong rate mo dun sa kinain natin? 10/10. Natuson ko lang siya dyan, sabihin niya ng 10/10. Pero masarap kasi talaga siya mga guys. Kaya i-try nyo na din to ha. Ayun lang, bye-bye!